Yes, good morning mga kalakay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dito sa tabi ng dagat. Dagat ng Candon City, Ilocos Sur. Ayan, namamasyal lang kami at nag-exercise. Kasama ko si Kabake, mga kaibigan. Ayan, sa video ito ay share natin ang ating napapansin sa ating negosyo at kumusta nga naman pala ang ating mga negosyo mga kalakay. Yan, maraming nagsasabi kasi na tumumal ang benta ng fried chicken. Tumumal nga ba mga kalakay? Sa aking palagay tama nga, tumumal. Noong 2025 talagang bumaba ang sale. Sa amin iwan ko lang sa mga iba kung ano yung naramdaman nila mga kalakay, pero tumumal talaga. At itong bungad ng January lumakas naman sa first week, second week malakas, pero nung third week medyo humina na mga kalakay, humina na. Kaya ano kaya ang nagiging dahilan? Bakit? Balik na tayo. Ayan. So yung topic natin, Kabakit, magbigay ka ng iyong pananaw kung bakit tumumal ang benta. Noong 2025 pa tumumal talaga. At ito na naman, buwan ng January, bakit matumal? Yan, ano sa palagay mo? Siguro, yung iniisip ko kasi, yung number one, gawa ng ekonomiya natin. Tama. Dahil sa kaguluhan ng mga namumuno sa atin, ayun, umirat ang buhay. Dahil Yun sa yan. flood control. Yun yun. Flood control. Yung, kung ano man po yung ano nyo din, sa lobby nyo, sabihin nyo kung ano yan. Tama. Lang sa baba. Kung ano yung dahilan, bakit tumumal yung panda natin ngayon. Oo, tama nga kalakay. Bagay, hindi naman lang ang fried Mula chicken. nung 2025 kasi pumutok yung flood control scam. Mula nun talagang naapektuhan yung negosyo natin. Talagang ang napapansin ko kasi medyo nagtitipid yung mga tao. At talagang karamihan hindi na nakakabili ng gusto nilang ulam dahil nagtitipid nga. Hindi naman lang sa pagbili ng fried chicken. Sa lahat ng bagay, lahat naman ng negosyo. Lahat ng bagay dahil ano pa, tumataas pa yung presyo ng mga bilihin. Kasi sa atin, itinataas din naman natin yung presyo natin. Biro mo, dati 20 pesos lang yung benta natin tapos naging 25 pesos. Ngayon 30 pesos na, pero alam nyo mga kalakay, meron kaming pamamaraan para mas lumaki yung ating profit o tubo. Mas madagdagan. Mas madagdagan. May pamamaraan kami. Kaya meron kaming mga branch na hindi sumusunod sa presyo na ng mga iba. Kasi kung 30 pesos sila, kami 35 pesos mga kalakay. Ayan. Depende rin naman sa lugar kung ano yung magandang presyo. Ayan, mga kalakay, ituloy-tuloy nyo lang yung negosyo. Kasi yung iba talagang halos mihinto na mihinto na sa negosyo. Malamang walang puhunan kaya humihinto. Kasi ang negosyo kapag humina ang benta at araw-araw na yan na mahina ang benta, hindi nakakaabot sa break even. Yung break even kasi yung makakabenta ka ng
wala ka namang tubo at wala ka namang Hindi lugi. lugi. Kaya break even nga. Pero kung araw-araw na break even, wala kang napapala. Kawawa, napapagod ka Oh, lang. napapagod ka. Matulog ka na lang. Oo. Matulog ka na lang. Kaya yung iba, so nawawalan sila ng puhunan. Kaya nagsasarado. Yung iba nagbebenta na ng mga cart, nagbebenta na ng mga assets na, mga pangluto, ganyan. Pero maiwasan natin yan kung Alam natin ang alam natin ang gagawin. gagawin Pamamaraan. Ang pamamaraan para tuloy-tuloy. Alam nyo kung alam lang natin, ang gagawin natin, medyo maiwasan natin yung pag-back out ng ating negosyo. So kailangan mo lang ng extra capital, mga kalakay. Ito yung tinatawag na backup capital. Meron kang iniipon na makukuha mo pagka medyo alanganin na yung kalagayan ng negosyo. Ayan. Pero kung wala kang backup, siyempre mahihila mo na yung mga assets mo kapag gusto mong ituloy. Kailangan mo nang umutang, ganon. Kung gusto mo talaga na lumaban, laban talaga. At kung nakikita mo naman na may potensyal talaga ang negosyo, tuloy-tuloy lang. At subukan din nilang humanap ng ibang paraan. Yan, kung minsan pwede rin yung humanap ng ibang mapagkakakitaan, yung extra income ba? Kagaya ng passive income, ganon. Ibang linya ng negosyo, pwede rin. Kasi negosyo tayo nasa negosyo tayo, kailangan mag-isip kung ano yung maganda. Halimbawa sa negosyong fried chicken, yung dating nakagawian nila, konti lang kinikita o maliit or wala silang kinikita. Ibahin nila yung pamamaraan nila doon para mas lalo silang kumita, ganon. Oo. Tama yun. Kailangan mag-isip Ibahin nila yung strategy nila. mag-isip kung ano yung magandang gawin. Oo. Hindi yung mag-back out. Kasi ano na yan, alam mo na yung masarap na yung product mo Ang anuin mo na lang doon, hanapin mo yung paraan para lumakas at maging mabili yung product mo, gano'n. Tama. Sa kanto nagsimula, pritong manok ang puhunan. Pawis at tiyaga, 7 araw walang tulugan. 17 taon, negosyo'y pinalago. Sa Sige. pagsubon ng Dali, manok, gano'n na yung sa bata, paturo ka. ay dumapo. Dumating ang pandemya, tumigil sumuko, may paraan kahit kapit. Sa YouTube nagturo, puso ang puhunan. 40,000 na, taga-subaybay kong tunay. Saka mo na. Para sa bisaka. Pati ba na? Nalaga na. Kasi kuha ka sa kuhanon. Nagalasan. Tapos, napractice ako. Practice sa pen. Nag-ukap. Kala kayo makikiagaw doon sa mga bata. Makikiagaw sa mga bata si Kala kayo. Hi vlog. Yung isa. Hi vlog. Hello. Hello vlog. Welcome to my guys. Ayun tignan mo yun, ang galing di ba? Ito yung mga bata na pagkatapos nila mag-computer, mag-exercise, di ba? Ito naman, naklakayan. Mga bata yung mga yan, ito, isip bata. Yan mo, di ba? Kahit nagko-computer sila, nag-exercise din sila. Di ba? Basic na lang siya, basic.